So good day guys, meron tayong ito, buksan ko. Ito in order ko sa Shopee, itong capacitor. Ayan, para sa spinner naman to, no? Ayan. Kasi yung nakaraan di ko na i-video, bali ang sira nun capacitor din, kasi dalawa yan, papakita ko sa inyo na dalawang capacitor ang pwede palitan dun sa may dual purpose na washing machine at saka isang dryer, spinner. So ito, in order ko, nasira kasi yung aming spinner para sa dryer. So tara, ikabit na natin to, no? Taka ko muna sa inyo yung washing machine namin. Ayan, saksak ko muna, saksak natin. Yan, nakasaksak na. So ito yung sa rep, tapos natin yung spinner. Yan, walang alog. So walang alog, sira. So yan, walang ikot siya, hindi umiikot. Ito siya guys, ito, yan. Meron siyang 4 microfarad. Ayan, yung na-testing pero goods naman siguro to. Yan, kasi yung pinalit ko sa ano is nasa 10 microfarad para sa washing. Ito naman ay 4 microfarad para sa dryer, sa spinner, no? Mas maliit ang microfarad nun. Ayan, ito siya, 4 microfarad, 4 UF. Yan, so ikabit na natin ito para sa ano to, spinner. Ayan. So ayan guys, ayan, pumutok na pala. Ayan, bale ito yung sa itong side na to is spinner, tapos etong side na pinutol ko, ito pumutok din sa ano to, washing. Sa washing, ngayon yung washing, ito naman yung motor para dito. Ayan, pumutok. So ilalagay natin itong capacitor dito. Yan, itong ano, okay lang kahit magbaliktad to kasi wala namang polarity itong capacitor na to, diba? Magkaiba kulay niyan, okay lang yan. Kahit magkabaliktad yung pagkabit nyo dito, okay lang yan. So yung sa ano, dito ko nilagay ito yung sa ano, yan, 10 UF siya, 10 UF. Ayan, 10 UF para sa ano yan, washing. So sira yung washing namin dahil dito sa capacitor ayaw umikot. Yan, sira na rin. Bale ito yung ano nya, ayan. Basta pagka binasa nyo to, mas maliit yung sa spinner kaysa sa yung sa dryer, no? Ayan, 3.8, pwede naman yung 4. So ito 9.7, pwede yung 10, no? Ito yung ano nga pala, yung aming washing machine, Panasonic yan, with the spinner yan. So dryer, may dryer siya. So ikakabit ko na to, itong capacitor na to para sa spinner. Ayan, pumutok na pala siya. Pero may nabibiling ganito 200 plus, ay mga sa 400 plus yung original. So ito 75 lang, yung isa 75 din. Yan, so mas makakamura tayo kung ganito yung bibili natin. Ewan ko lang kung tatagal, no? Ayan, pero yung original nito, yung ganito sa Shopee 400 plus. Yan, 400 plus. Okay, kabit ko na. So guys, bago nyo hinangano ito, tanggalin yung capacitor na yan, hinangan bago ikabit at tanggalin yung luma, tapos ikabit yung bago. Kailangan hindi nakasaksak yung ano,
napakalakas ng ano niyan, 220 volts, no? Yan. So yun guys, ingat lang kayo sa paggawa nito. Testing na natin, yan, nakasaksak na. So bago ko balutin ng electric tape, testing muna natin. Ayun yung spinner. So yan, hinina ko nga pala, mas maganda hinang kasi malakas yung voltage yung dumadaloy dyan, nasa 400 plus volts. So testing natin. Magana na siya. Okay na. Okay na yung ating spinner. Ayan. Ikot pa rin. So okay na. Yan, hanggang dito na lang ang aking video at maraming salamat. May comment na lang din kung may katanungan pa kayo about dito sa ni-repair natin washing machine. Yan. Ito yung model, Panasonic. Yan, dual. 8 kilo. Yan. 8 kilogram na ano. Yan. So ayan guys, hanggang dito na ang aking video. Maraming salamat.